Nagsabi pa sila, kakasuhan yung tao. Hanggang ngayon, wala yung kaso. Baka kasi pag nakasuhan, para ma-approve na naninira lang si Trillanes na dating senador, buksan natin yung bank account, ipakita natin para malaman kung totoong naninira lang. Di ba, Ararwok? Marami naman daw napasaya na Duterte sa pagmumura. Diyos ko po. Di ba? Yan lang ang gusto nila. Tuloy pa natin. Mas masakit pa to, ha? Mas masakit pa to. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Umaabot sa tao. Bakit nga ngayon, mga kababayan, pag natutulungan yung kapwa natin Pilipino, no? Na kahit papaano makapagtawid gutom, ba't nagagalit yung ibang mga politiko? Pero ginawa naman ho nila ito nung panahon na sila yung mga namamayagpag sa katungkulan. Hindi ko magets, no? Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader Nagawa po nila yon, nagawa po. Kaya nakapaskil din yung mga pagmumukha nila. Kaya lang, pinamumukha nila, kapag ka sila yung gumawa, mabuting tao sila. Pero kapag ka ibang tao ang gumawa, nilulustay ang pera ng bayan, ma'am. tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Diyan pa lang, aray na eh. Sabi ni Attorney Princess Abante, no? Yung mga ayuda daw, dumidiretso sa taong bayan, hindi daw po sa bulsa o hindi dun sa bank account. Sasabihin na naman niya mga DDS, eto na, no? Sasabihin, Claire Castro, the second. Eto pa. Magagalit din kayo kay Corina Sanchez. Bakit to, mga kababayan? Malamang magagalit yan kay Corina Sanchez, mga bossing. No? Pakinggan nyo po. Sa kagalingan mo, ganyan ang inabot mo, digong, mabulok ka na dyan. Sabi ni Roberto Aguilion. Magaling no? Yun, magaling din doon sa loob. Eto, magagalit din yung mga DDS dito kay Corina Sanchez, mga kababayan. Kung bumoto ang mga senador. Ayan, pakinggan nyo baka pati sila, yung mga senators, magalit din dito kay Corina. Para sa akin naman kapanipaniwala yung sinabi ni Yusek Claire Castro na hindi talaga nakikialam si Pangulo. Kasi nga naman, kung bumoto ang mga senador for or against. Ang pinag-uusapan dito, mga boss, chief, amo, sir, mga madam, yun pong patungkol doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yun po ang pinag-uusapan dito. Di ba, Chi? Ngayon, mga kababayan, sabi nga natin, di ba, meron separation of power. Ano ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Para sa kanyang opinion, hindi siya agree doon sa impeachment na gagawin o ginagawa o reklamo kay Inday Sara Duterte. Opinion niya yun, mga bossing. Pero hanggang doon lang ho, mga kababayan. Ngayon po, ang lahat ay nasa kamay ng mga senador, mga bossing. Kaya lang ang nakikita natin doon sa mga senador natin, pinaglalaruan po. No? Pinaglalaruan po ang konstitusyon ng Pilipinas na napakadali, sobrang dali, no? Napakadaling intindihin. Shall forthwith into trial or for trial. Naku po, iba ang pagkakaintindi nila. Pero alam ko po, parehas nila kung paano natin intindihin yung shall forthwith into trial or for trial. Pero hindi po nila pwede sigurong sundin. No? Lalo na si Chis Escudero. Dahil baka kailangan niya talaga yung Duterte Black para iluklok siya at ibalik siya, no? Bilang Senate President. Eto po, mga kababayan. Pakinggan niyo po yung usapan ng mga host, Matagal na po itong mga mamamahayag. Magagaling pong mga mamamahayag ito, mga bossing. So, para sa akin naman kapanipaniwala yung sinabi ni Yusek Claire Castro na hindi talaga nakikialam si Pangulo. Kasi nga naman, kung bumoto. Wala, hindi nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos dyan.
Boto ang mga senador for or against that resolution, sabi ni Yusek Claire Castro, kailangan nilang panindigan at panagutan yan. Kaya kung sino man ang nakikita ng publiko ngayon na umiiwas o sumusulong sa mga interes nila, Ay naku, yari yan. Biruin nyo mga bossing ha, o ito, bago ho pumasok o bago ho matapos itong linggo na ito mga kababayan, paumpisa pa lang nitong linggo na to, nagsalita na po yung mga malalaking universidad. Nagsalita na po yung mga malalaking universidad ho, mga bossing na ito ang pagkakaintindi namin dyan. Kailangan ituloy. Hindi pwedeng ma-dismiss. Hindi pwedeng hinto-hinto. Hindi pwedeng maudlot. Shall forthwith into trial. Rektahan na agad. Diba? Rektahan na agad, mga bossing. UST. Ano pa? BJ Garcia. Ano pa? Neng Gigi. O, Jerry Maso. Ano pa? UST. San Beda. Kung saan nag-aral si Sara Duterte. UP. Kung saan nag-aral si Chis Escudero. Mga kababayan, doon din yata gumraduate. Sinasabi, uy, wala. Hindi, kailangan nyo ituloy yan. Shall forthwith. No? Mga law school. Mga dean. Lahat po ng mga nakakaintindi, pati po Philippine Constitution, mga kababayan, nangangalaga sa Konstitusyon ng Pilipinas. Ano sinasabi? Huwag niyong paglaruan ang batas, huwag niyong paglaruan ang Konstitusyon ng Pilipinas. Kung ano ang nakasulat dyan, punto per punto, yun dapat ang sundin ninyo. Ateneo, Benil, di ba? Gracious Grace? Oh, sabi ni Ma'am Chris Rose, 2.5 viewers. If you haven't already, please give a video a thumbs up daw. Oh, like nyo daw ang video. Salamat po. sila ang mananagot dyan, hindi ang Pangulo. Di ba? Hay, Ikaw, Talaga naman ho, mga kababayan. Miski ho ang miski po ang Malacanang no? Ano po ang sinabi ng Malacanang? Huwag niyong paglaruan ang saligang batas. No, igalang ninyo ang saligang batas. Di po ba? Meron bang nakasulat na remand doon sa saligang batas? Wala naman daw. Meron bang nakalagay na i-dismiss? Nakasulat doon, malinaw na malinaw, pag 1/3 na ang pumirma sa Kongreso, kailangan shall forthwith into trial. Napakadali lang. Di po ba? So ngayon, nakikita ng sambayan ng Pilipino. Ito, iniiba nila, ayaw nilang sundin yung nasa konstitusyon. Aba, may balik ang taong bayan diyan. Ano po? Kasi yung konstitusyon na yan, yan po ang aalalay, yan po ang magpoprotekta sa mamamayang Pilipino.